Welcome sa Hey Anime Sensei! Dahil hindi na nakalabas pa si Lucille sa Labyrinth na inabot na ng kalahating taon ay nag-aalala na ang mga adventurer na baka ikinulong ng simbahan ang binata dahil tumaas ang singil ng mga klinik nang siya ay mawala. Umabot na sa 50th floor si Lucille at ito na rin ang last niyang pagkaing daladala kaya kung ang susunod ay hindi ang final boss ay mamamatay na siya sa gutom. Bago pumasok sa kwarto ay binasa muna ni Lucille ang libro na kanyang nakuha nang matalo ang undead sa level 40 at dito ay kanyang nabasa ang tinatawag na Spell of Hope o Sanctuary Circle na kung saan ay sinusunog nito ang lahat ng demonyo at multo sa loob ng circle. Pagpasok ni Lucille ay naging maliwanag ang madilim na kwarto nang magpakita kaagad ang final boss na mukhang isang dating mataas na opisyal ng simbahan. Sinubukang gamitan ng area high heel ni Lucille ang napakalaking halimaw ngunit nahinto ito nang inatake siya ng tila mautak na undead. Ginamitan ng purification ni Lucille ang mga kaluluwa na sumugod sa kanya at ginamit ito ng undead para makuha ang atensyon ng binata at sumulpot sa kanyang likuran. Napansin ni Lucille na gagamit ng black arts ang undead na isang dark affinity magic kaya kanya agad sinubukan ang spell na kakabasa niya pa lamang na ang Sanctuary Circle at dahil dito ay napinsala ang halimaw na mabangga niya ang magic circle. Halos maubos ang magic ni Lucille sa paggamit lamang nito, buti na lamang ay meron siyang magic potion na nakaimbak sa kanyang magic sack. Ginamitan ulit ni Lucille ng Sanctuary Circle ang halimaw matapos ma-restore ang kanyang magic dahil gusto na nitong tapusin ang laban dahil hindi papabor sa kanya kung ang laban ay tatagal pa at ngayon ay sa kalaban niya mismo ito ginamit at hindi sa kanya. Gusto pang tapusin ng halimaw ang binata nang malapit na siyang mawala at bago matunaw ay nakita ni Lucille ang dating itsura ng undead na tila masayang may sinasabi sa kanya. Kasama ang libro patungkol sa ipinagbabawal na mahika at iba pang gamit ang nakuha ni Lucille sa undead kaya kanya itong itinago sa magic sack para ipakita sa Pope. Ilang sandali lamang ay isang pinto ang lumitaw. Nakapasok lamang si Lucille sa lumitaw na pinto dahil may naamoy itong mabango. Isang hagdan pababa ang kanyang nakita at kanya itong sinundan hanggang makita sa isang chamber ang isang pinaghihinalaan niyang undead na dragon. Pinanghawakan ni Lucille ang mga chismis na matatalino ang dragon at baka makapagsalita pa ito kung maibalik niya ito sa dati kaya uminom muna siya ng sangkatutak na magic potion at ginamitan niya ng Sanctuary Circle ang natutulog na dragon. Lumapit siya sa dragon pagkatapos at nang kanyang hinawakan ang tulog na dragon ay bigla itong nagising kaya akala ni Lucille ay kanya ng katapusan hanggang sa nagsalita ito at kanyang ikinamangha sa binata ang pagtalo sa kanya sa isang atake lamang kaya ang lahat ng kayamanan ay ibibigay niya sa binata bilang gantimpala. Pinaalam rin ng dragon na mawawala ang labyrinth kung makuha ni Lucille ang lahat ng magic stones at sinabing bibigyan niya ang binata ng isang espesyal na pribilehiyo na para lamang sa kanya na magpatuloy. Nalaman rin ni Lucille na ang mga dragon race ay ikinulong sa kung saan ang miasma at isa na rito ang labyrinth at kahit na ang dragon ay ikinulong dito ay walang hero ang dumating para siya ay iligtas at pagkatapos nito ay nagkwento pa ang dragon sa mga nangyari sa mundo. Nagustuhan ng dragon si Lucille dahil kahit nasa kanya ng harapan ang kayamanan ay walang nakikitang kahit anumang kasakiman ng dragon sa binata kaya gusto niyang ibigay ang kanyang proteksyon kay Lucille. Ipinaalam ng dragon na magiging mas mahirap mapatay si Lucille dahil sa kanyang proteksyon kaya pumayag kaagad dito si Lucille. Sinabi muna ng dragon na mas lalakas pa ang mga halimaw kaya gusto niyang magligtas ng buhay si Lucille hanggat maari at kanyang panalangin na kasama dito ang kanyang mga kalahi at pagkatapos ibigay ang kanyang proteksyon ay nalagay na sa payapa ang dragon. Nadagdagan ng 2 title si Lucille at ito ay ang protektado siya ng Holy Dragon at ang kanyang pagiging Dragon Slayer. Sumulpot rin sa kanyang mga kamay ang staff at necklace at pagkatapos ay bigla siyang dinala papunta sa labas ng labyrinth. Nagkaroon rin ng title si Lucille na ang taong nag-release ng seal at dahil sa kanyang panunumpa sa Holy Dragon ay kanyang mararamdaman kung nasaan ang iba pang nakakulong na dragon. Dahil kalahating taon ang nasa labyrinth si Lucille kaya inatake siya ni Catleya sa pag-aakalang babalik ang binata bilang isang undead kaya dahil sa nerbiyos ay nagawa niya ito sa binata. Nagwewelga na rin ang mga adventurers sa labas ng church headquarters na palayain si Lucille kaya dinala kaagad siya ni Catleya kung nasaan nag-aantay si Brod, Galba, Gulgar at kasama rin ang master ng Adventurers Guild sa city. Tuwang-tuwa ang tatlo nang makitang buhay si Lucille sa halos kalahating taon ngunit nagtataka pa rin ang binata kung ano ang ginagawa nilang lahat dito sa capital at inakala pang ngayon ang city festival dahil sa ingay ng mga taong nasa labas.
Bigla na lamang nakaramdam si Lucille ng gutom nang kanyang sasabihin ang kanyang mga ginawa sa nakalipas na buwan kaya kumain na muna siya sa Adventurers Guild na inihanda ni Gulgar at ang Guildmaster at hindi rin mawawala ang pag-inom ng Substance X, ginawa ring Saint Weirdo Free Day ni Lucille sa dami ng taong pumunta sa guild nang marinig ang usap-usapan patungkol sa kanya na walang kakayahang magbayad sa klinik ang araw na yon. Pagkatapos ay nagkaroon ng spar ang teacher at apprentice at ang naging resulta ay alam na ngunit kahit ganito ay nasaksihan ng mga adventurers kung paano bumangon si Lucille sa paulit-ulit na talo at makita ang whirlwind na isang urban legend. Pagkatapos ay pinabatid ng mga adventurer na masaya sila dahil nakaligtas si Lucille dahil siya lamang umano ang tanging nakakatanggal ng stress ni Brod. May nabuo ring masochist club ang mga adventurers kaya pinabatid nila kay Lucille bago umalis na pumunta rin ito sa magaganap na pagkikita-kita. Dito na idiniin ni Brod kung gaano karaming tao ang nag-aalala sa binata at dapat rin umano itong maging aware dahil mahina pa rin siya na naiintindihan naman ng kanyang estudyante. Nagsalita na rin si Galba na sa susunod ay siya na ang magsasanay kay Lucille dahil bagay umano ang kanyang estilo ng pakikipaglaban sa isang duwag na katulad ni Lucille kaya nag-react kaagad si Brod na wag agawin ang kanyang apprentice. Naalala ni Lucille ang sulat ng binanggit ni Galba na isama ni Lucille ang kanyang girlfriend kung babalik ito sa Meratoni kaya nakiusap siya kay Brod na ibigay ang sulat kay Nana Ella at Monica. Tinanong ni Brod kung sino talaga sa dalawang babae ang natitipuhan ni Lucille dahil kanyang pinabatid na kapag siya ay ikakasal at magkaroon ng anak ay siya mismo ang magsasanay dito kaya bigla na lamang pinigilan ni Galba si Brod dahil hindi umano masyadong sharp ang instructor pagdating sa damdamin ng tao kaya dahil sa nakita ay naisip na lamang ni Lucille na napakalakas ni Galba dahil nagawa niyang pigilan si Brod. Kinahapunan ay umalis na rin pabalik ng Meratoni ang 3 taong mahalaga sa binata at kinabukasan ay nag-report si Lucille sa Pope at dito nalaman ni Lucille na magpapadala na dapat ng magliligtas sa kanya ngunit may hindi sumasang-ayon at sa huli ay ang Valkyrie Paladin Regiment ang sumubok ngunit dahil umano sa mga multo na nagsilabasan sa 31st floor ay wala silang nagawa kundi ang bumalik na lamang. Pinaalam rin ni Lucille ang nangyari kung bakit hindi siya nakabalik ng kalahating taon nang tinanong ng Pope ang nangyari at pagkatapos nito ay may gustong sabihing importante si Lucille na tanging sa Pope lamang kasama si Katleya at Lumina ang maaring makarinig kaya nagalit ang ibang nasa kwarto sa binata ngunit ganun pa man ay pinaalis pa rin sila ng Pope. Dito na sinabi ni Lucille ang buong detalye patungkol sa ipinagbabawal na Holy Magic Tome na kanyang nakuha at ang undead na Holy Dragon sa dulo ng 50th floor na ipinabatid sa binata na siya at kanyang mga kalahi ay isinumpa ng isang masamang Diyos at ikinulong sa labyrinth. Dagdag pa ni Lucille ay hindi umano ipapanganak sa loob ng 40 taon ang susunod na bayani at ang magpapalakas sa mga halimaw ay ang magical elements na kukover sa mundo patungo sa kadiliman at kung mangyari umano ito ay kahit ang mga bayani ay hindi matatalo ang bagong panganak pa lamang na Demon King kaya hindi makapaniwala ang Pope nang marinig ang Holy Dragon na tila may alam sa misteryosong dragon. Pagkatapos nito ay pinagbawalan ng Pope ang 2 babaeng magsalita tungkol sa ibinunyag ni Lucille sa ibang tao. Nagtataka pa rin si Lucille kung bakit hindi siya makaalis sa level 1 kaya inutusan siya ng Pope na tingnan ang kanyang status ngunit nang kanyang tiningnan ay level 1 pa rin siya hanggang tumingin siya pababa at nakitang nag-level up naman ang iba niyang stats kaya wala pa ring idea si Lucille kung bakit siya nananatili sa ganung level. Dahil dito ay binigay ng Pope kay Lucille ang original manuscript ng Substance X at dito ay nalaman ng binata na ang disadvantage pala ng inuming ito ay mahirap magpataas ng level sa iinom kaya kanyang naisip na itigil niya ang pag-inom nito kung gusto niyang mag-level up. Dahil sa pagsisikap ni Lucille na malinis ang mahigit 50 years nang nagdudulot ng pangamba sa simbahan ay binigyan ng parangal ng Pope si Lucille bilang gantimpala sa kanyang dakilang gawa at ito ay ang pag-promote sa kanya bilang isang S-rank healer na katumbas ng isang bishop ngunit pinaalam ng Pope na may karapatang tumanggi ang binata sa utos ng sinuman maliban sa kanya. Sa talumpati ni Lucille ay kanyang sinabi sa harap ng mga tao sa simbahan na gagawa siya ng bagong alituntunin para sa mga medical treatment fees dahil malapit nang mawala ang otoridad ng simbahan dahil sa hindi makatarungang mga gawain at mapagmataas na mga healers. Bago matapos ang huling episode ay nagulat ang ama ni Sheila nang bigla itong nakapagsalita dahil tinawag siya nitong daddy kaya ganun na lamang ang saya na kanyang nadarama.